Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis, shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang tuktok ng aswal na bundok, sa itaas ng bulwagan. Nang nagmamadaling dumating si Lou Roxen, ilang senior executive sa tuktok ng aswal na bundok sa bulwagan ang nahuli na, habang si Lou Wuzhen ay nakaupo sa tabi ng kurtina sa backstage. Sa kanyang panig, siya pa rin ang misteryosong lalaki, ang may-ari ng pamilyang Lo. Bagamat siya ay anak ni Lou Wuzhen, ang patriarka ay may dignidad at posisyon ng patriarka, kaya't kahit na bumalik ang tunay na Diyos, ang patriarka ay hindi kailanman ganap na aalis sa posisyon ng patriarka. Magdaragdag lamang siya ng upuan sa gilid sa tabi ng posisyon upang ipakita ang kanyang paggalang sa tunay na Diyos. Ito ay may pagkakatulad sa emperador at empress dowager ng maharlikang pamilya. Nandito rin si Zier. Sa pangunahing bulwagan, binasa ni Lou Wuzhen ang isang pangungusap sa mahinang boses. Tumanggo si Lou Roxen, pagkatapos ay sinulyapan ang lahat ng executive na naruroon. Pagkatapos ng isang pagsaludo, malumanay siyang umupo sa kanang bahagi ng unang hanay sa ilalim ng entablado, sa tapat ng Lou Roxen. Isang magandang balita, isang masamang balita, alin ang una mong pinapakinggan? Nakangiting sabi ni Lou Wuzhen. Lahat sa utos ng Diyos. Sabay-sabay na sabi ng isang grupo ng mga executive. Lahat sila ay mga pangunahing kadre sa pinakamataas na antas, at sila rin ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng pamilyang Lu sa tuktok ng asol na bundok. Ang kanilang pakikilahok at pagpaplano ay kailangang-kailangan sa lahat ng uri ng mahahalagang pagpupulong. Sila ay nasa pamilya ni Lu at may mataas na posisyon at kapangyarihan. Gayunpaman, sa harap ni Lou Wuzhen, walang nangahas na magpahangin, dahil alam ng lahat na ang pamilyang Lu ngayon ay tumutuntong sa mga balikat ng mga tunay na Diyos. Makinig ka muna sa good news. Baka masayang evento para kay Ziner. Dahil doon, malumanay na tiningnan ni Lou Wuzhen si Lou Roxen, may isang bayan sa hangganan ng lupain ng nakulong na dragon. Sinasabing ang Aaron ay buhay pa. Nang marinig ni Lou Roxen ang balita, mukhang kakaiba siya. Ito ay tila makatwiran at hindi inaasahan. Malinaw, Aaron ay maaaring lumitaw muli ng himala, Lou Roxen ay halos manhid. Ito ay talagang isang bagay na maaari niyang gawin, at ito ay naaayon din sa pare-parehong estilo ng lalaking ito. Sa madaling salita, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa iba bilang mga himala, ngunit ang mga ito ay nangyayari sa Aaron, ngunit ang mga ito ay karaniwan lamang. Sa hindi inaasahan, naisip ni Lou Roxen na ang matakot ng kasamaan ay masyadong mabangis. Kahit na ang kanyang lolo ay halatang takot sa 3 puntos sa oras na iyon, kaya ang pag-asa ng Aaron na mabuhay ay napakaliit. Anyway, ginawa ito ng taong ito sa lahat ng oras. Ito ay isang napaka-proud na bagay para kay Lou Roxen. Dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Aaron ay tumupad sa kanyang tiwala. Kasabay nito, ang kanyang pagkaunawa sa lahat ay naging tumpak na muli. Ang kanyang pag-iintindi para pilitin si Ivory. Wala siyang paraan para harapin ang masamang mata ko, para lang pilitin si Ivory na pumayag sa kanyang kahilingan. Sa kasalukuyan, buhay pa ang Aaron, kaya napakatalino din ng hakbang na ito. Aaron, nilamon daw siya ng mata ko ng kasamaan, pero kahit na ito ay maaaring lumabas na buhay. Ito ay hindi naririnig. Matandang Diyos, ito ba ay maling balita? Panipi, kamakailan, ang mga disipulo ay nakikipaglaban ng husto sa lupain ng mga nakakulong na dragon, at sila ay tinambangan ng mga tao sa pamilya ng demonyo nang inag na ang mga alagad na ito na baka.
Baka may maling balita o hindi totoong balita kapag nireconnoit ang kalaban. Mayroong isang maingat na paraan para sa mga executive. Siyempre, ito ay higit pa sa isang hindi paniniwala. Para sa mga makalumang tao na ito, ang mga himalang ginawa ng Aaron ay isang malaking kamalian lamang sa mundo. Sadyang napakasarap ng hangin. Kung tungkol sa kakayahang labanan si Lu Wuzhen, ito ay resulta lamang ng maraming mga kadahilanan, tulad ng pagsasanay ng ilang kakaibang pamamaraan at kasanayan, pagkabighani sa kanya sa dugo ng Magic Dragon, si Lu Wuzhen at pagkasugat. Anyway, sa mga makalumang mata na ito, mas swerte lang ang Aaron, yun lang. Naniniwala ako na ang balita ay hindi kailanman maaaring maging mali. Hindi nakakagulat na ang Aaron ay may ganitong kakayahan. Si Lu Roxanne ang unang tumayo at nagpahayag ng kanyang suporta. Pagkatapos noon, tumingin siya sa ilang matatanda na may paghamak at malamig na sinabi, bagamat ang tuktok ng asol na bundok ay ang pinakamalaking pamilya sa mundo, lahat ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng aking lolo. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagbubunga rin ng maraming mapagmataas na tao na nagsasabing sila ay maging ang pinakamahusay sa mundo minsan, dapat kang lumabas upang tingnan, o hindi bababa sa magkaroon ng higit na pananaw, imposibleng tumingin sa langit mula sa isang balon, makokontrol mo ang buhay ng tuktok ng asol na bundok. Biglang nagpakita ng galit ang isang grupo ng mga senior executive. Kailan sinabi na sila ay nasa mataas na posisyon, mababa sa isang tao at higit sa 10,000 tao. At saka, sa harap ng patriarka at ng Diyos, hindi ba't katulad din iyon ng paghampas sa mukha nila sa publiko? Kahit ang prinsesa, Zener, masyado kang masungit. Oo, matagal nang sinasabi na kayo ni Aaron ay nanliligaw sa isa't isa, at pribado mong ipinasa sa kanya ang Four Soul Array ng Northern Underworld, ang tuktok ng ating bughaw na bundok. Ngayon, para lang ito sa Aaron para hayagang suran kaming mga matatanda. Sabihin mo sa patriarch na si Zener ay spoiled sa atin. Ngayon ay labag sa batas at kalokohan. Oo. Bagamat nasa tuktok tayo ng bughaw na bundok at hindi pa nakakalayo, sabi nga, alam ng iskolar na ito ang mundo ng hindi lumalabas. Paanong hindi natin maiintindihan ang sitwasyon ng Aaron? Walang pakialam si Lu Roxanne nang marinig niya ang pagsaway ng mga matatanda at galit na pinagalitan siya. Na may malamig na ngiti, sinabi ni Lu Roxanne, magsasabi ako ng magagandang bagay para sa Aaron, ngunit hindi ko kailangan na suran ka para makamit ito, dahil hindi ka talaga kwalipikado. Maging mapangahas, sige sa oras na ito, ang may-ari ng pamilyang Lu ay mahinahong tinapos ang pagtatalo, lahat ng mga anak ng pamilyang Lu, para sa ikabubuti ng pamilyang Lu. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Aaron ay hindi mali. Naniniwala ako sa profesionalismo at pagiging tunay ng ang katalinuhan ni Lu, sa gayon, bahagyang tumingin siya kay Lu Wuzhen sa tabi ng kanyang mga mata, ama, mangyaring magpatuloy. Tumanggaw si Lu Wuzhen, pagkatapos ay tumingin sa mga tao, ngunit mayroon ding masamang balita. Sa hangganang bayan ng Aaron, nalaman ng aking mga alagad ng katalinuhan sa tuktok ng asol na bundok na sa paligid ng bayan, isang grupo ng napakahiwagang mga tao ay biglang papalapit, at may malaking potensyal para sa pagkubkob. Napakunot ang noo ni Lu Wuzhen. Nang marinig ang balita, isa-isang ngumisi ang senior executives ni Lu. Dahil sa hindi pagkakaunawaan kay Lu Roxanne, ang masamang balita ni Han ay parang isang malaking sorpresa sa kanila. Namutla ang mukha ni Lu Roxanne at sinabing kakaiba, Tagalog ka ba ng Immortal Sea Area at ang Medicine God Pavilion? Mas matindi ang pagkalugi nila kaysa sa atin, at ang mga nasasakupan nila ay mas natarante kaysa sa atin. Lahat sila ay uuwi sa kani-kanilang base camp. Paano na sila? Direkta ng pamilyang Lu. Tinanggihan ang posibilidad na ito, nag-iisip ako ng isang posibilidad, ngunit hindi ito makatuwirang lohikal. Sumimangot siya bigla, ang ibig mong sabihin ay ang mga demonyo. Marahan na sumimangot si Lu Wuzhen. Malakas na tumanggo ang may-ari ng pamilya Lu, ngunit may isang bagay na hindi niya maisip. Hindi ba tinutulungan ng pamilya ng demonyo ang Aaron? Bakit siya bigla at tahimik na kinubkob? Sinasabi na karamihan sa mga taong ito ay mga monghe, ngunit sino sila? Ayon sa paglalarawang nakuha mula sa mga alagad ng katalinuhan, ang grupo ay pinamunuan ng iba't ibang monghe, habang ang mga disipulo ay nakasuot ng mga sombrerong kawayan ng walang paggalang. Ito ay napakalapit sa mga ordinaryong monghe. Gayunpaman,
Ang problema ay ang mga monghe na ito ay halos nakatira sa purgatorio sa lupa. Okay naman ang mga lalaki. Ang mga kabataang babae ay halos lahat ay napapahiya at namamatay sa pagod. Ang ilan sa kanila ay kapareho pa nga ng mga mummies. 10,000 taon na ang nakalilipas, mayroong isang templo na tinatawag na templo ng Moshua. Sinasabi na mayroong isang hari ng demonyo sa templo. Ang mga monghe, na hindi nila kilala, ay nagtatayo ng isang templo at umawit ng mga banal na kasulatan dito upang sugpuin ang hari ng demonyo. Panipi, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa daan na balitaan ko na ang mga monghe sa templo ay biglang naging baliw isang araw at pinatay ang lahat ng mga monghe sa templo ay nagpatayan sa loob ng ilang oras templo. Bulong ni Lu Wuzhen. Ngunit ama, ang templo ng Moduo ay nakalubog sa lupa sa isang bagyo sa disyerto noong unang bahagi ng 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi mo ba naisip na ang mga monghe na ito ay ang mga monghe na sinapian sa templo ng Moduo? Bahagyang natigilan ang may-ari ng pamilya Lo. Hindi niya kailanman isasaalang-alang ang gayong nobelang ideya kung hindi ito nanggaling sa kanyang ama. Ito ang tanging makatwirang paliwanag. Lu Wuzhinto. Tanging ang mga monghe ng Mortuo Temple ang mga taong talagang nagsasagawa ng Golden Light Dharma, at sila lang ang mga tao na umaayon sa mga katangian ng mga demonyo, ngunit hindi sila ang mga demonyo. Halos lahat ay hindi nakaimik. Tila ang templo ng Mordor ay talagang umaayon sa paglalarawan sa aklat ng katalinuhan na ibinalik ng alagad ng katalinuhan mula sa tuktok ng asol na bundok. Ang desyerto na templo na nakabaon sa ilalim ng lupa sa libu-libong taon ay muling lumitaw sa mundo sa maikling panahon. Ngunit para saan ang mga taong ito na naghahanap ng Aaron? Kung sila talaga, libu-libong taon na silang natutulog sa ilalim ng lupa. Dapat ay wala silang sama ng loob sa Aaron. Kumunat ang noo ni Lu Raoxuan at nagtanong. Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit hindi sigurado si Lu Wuzhen. Ang isang tao sa lupa na dumating lamang sa mundo sa lahat ng direksyon, isang tao na natutulog sa libu-libong taon, ay hindi magkamag-anak. Hayaan ang puot, hindi sila konektado sa lahat. Lolo, bakit hindi ako magpadala ng isang tao upang suriin ang lugar ng templo ng Mantuo? Sabi ni Lu Raoxuan. Tumanggaw si Lu Wuzhen. Ano ang gagawin natin ngayon kapag nandyan ang Aaron? Gusto mo ba siyang iligtas? Tanong ni Lu Raoxuan. Hindi. Ikanaway ni Lu Wuzhen ang kanyang kamay, nag-alinlangan sandali, at nagsabi, para saan ang hinahanap ng mga taong ito sa Aaron? Hindi pa rin natin alam. Kung nagmamadali tayong gawin ito, magkakaroon lamang tayo ng kaaway sa dilim, at ako ay nasa liwanag. Sa kasalukuyan, ang walang kamatayang si Area at ang Medicine God Pavilion ay nakatingin na sa atin. Hindi tayo dapat magkamali. Bukod dito, ang pangalan ng Aaron ay nakakuha ng ilang prestihiyo sa mundo, ngunit ang mga taong ito ay naglakas loob na harapin ang hamon ng Aaron. Sa tingin ko sila ay hindi simple. Ang nag-aalalang salita ni Lu Wuzhen ay nagpatango rin sa lahat ng taong naruroon. Dahil alam nilang may mga tigre sa bundok, mas gusto nilang maglakbay sa bundok ng tigre. Ang mga taong ito ay hindi nangangahulugang simple. Zinner, paano mo dinadalisay ang mga tanikala ng Diyos? Biglang tanong ni Lu Wuzhen. Masyadong malalim ang masamang espiritu. Si Zinner ay nagsusumikap. Ang kadena ng Diyos ay ang pinakamabisang artifact para pigilan ang dugo ng Magic Dragon sa Aaron. Makakatulong ito sa amin na kontrolin ang Aaron sa hinaharap. Dapat mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Lu Wuzhinto. Oo. Sa karagdagan, sigurado ka bang epektibo ang mga chips na nagbabanta sa Aaron? Oo naman. Ngunit, Lolo, ayaw mo bang malaman kung ano ang aking mga chips? Nang makitang nagtanong si Lu Wuzhen sa kanyang sarili at nakakuha ng positibong sagot, wala na siyang sinabi pa. Maging si Lu Raoxuan ay hindi napigilan ang kanyang kakaibang paraan. Nakangiting sinabi ni Lu Wuzhen, gumagawa ng mga bagay ang apo ko. Natural na gamaan ang loob ko. Paano pa ako makakapagtanong? Dahil sigurado ka na ang Aaron ay may kinalaman dito, hindi namin siya kayang panindigan at baliwalain, bagamat hindi kami maginhawang makialam ngayon. Kung tutuusin, siya ang ating sangla. Panipi, tumanggaw si Lu Raoxuan, at medyo gamaan ang loob niya. Lolo, maaari akong gumuhit ng grupo ng mga eksperto mula sa Blue Mountain Pavilion para sumama sa akin, magmamasid ng palihim, at tumulong kung kinakailangan. Hindi,
Ang mga eksperto sa asol. Ang Mountain Pavilion ay laging gumagana lamang para sa pinuno ng angkan. Bagamat anak ka ng pamilyang Lo, hindi ka kwalipikadong maglipat ng mga tao doon. Agad na nagsalita ang isang senior executive para pigilan siya. Tama, mayroon akong mga alituntunin sa tuktok ng asol na bundok. Paano ko sila masisira kung gusto ko lang? Mahigpit naming tinututulan ang bagay na ito. Zinner, lalo kang mapangahas. Para sa mga executive na ito, malaki ang ibig sabihin ng deployment ng mga eksperto mula sa Lanshan Pavilion. Bilang karagdagan, si Lou Roxen ay hindi nasiyahan sa kanila. Ngayon ay tumayo sila ng isa-isa. Para sa kapakanan ng isang Aaron, hindi na natin ito pinag-uusapan, ngunit ito ay isang biro upang sirain ang mga alituntunin ng angkan sa tuktok ng asol na bundok. Siya si Aaron. Bakit? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.